Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin, mga kababayan. Ito po, nagpalabas po ng pahayag ang House of Representatives sa pangunguna po ng bagong speaker na si Speaker D, si Bogie D, na plano na raw po nilang pauwiin ang napakasikat o sinasabing pinag-uusapan po sa buong bansa at hindi lang po sa buong bansa, sa buong mundo na may Pilipino. Ang tinaguriang isa sa ulo, isa sa may pakana ng na laganap na korupsyon sa ating bansa. Siyempre po, sa pangunguna po ng tinatawag na tambaluslos dahil diyan po nag-uumpisa ang pagbabudget o sinasabing pagparte-parte umano, mga kababayan. Umpisahan po natin ang balita at komentuhan po natin. Inilabas ngayong araw ng tanggapan ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang una niyang direktiba kasunod ng pag-upo sa pwesto. Ito ay ang pabalikin sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Saldico, dating chairperson ng House Appropriations Panel noong 19th Congress at iniuugnay sa budget insertions na nagpondo umano sa mga maanomalyang proyekto. Una nang iniulat na nasa Estados Unidos si Ko para sa medical check-up. Sa sulat ng tanggapan ng House Speaker para sa kongresista na may petsang September 18, 2025, pinawawalang bisa na nito ang travel clearance para sa personal trip ni Congressman Ko. Anya, ginawa ito alang-alang sa interes ng publiko at sa gitna ng matitinding isyu sa bansa na nangangailangang harapin ito ng personal. Sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang abiso, kinakailangan ng makabalik ng Pilipinas ang kongresista. Kung hindi siya makakasunod sa direktiba, mangangahulugan ito ng pagtangging sumailalim sa proseso ng Kamara at maaaring magresulta sa karampatang disciplinary at legal actions. Wala pang pahayag ang tanggapan ni Ko kaugnay nito. Ilang mambabatas na ang humihikayat kay Ko na umuwi na ng Pilipinas at harapin ang mga kontrobersyang kinakaharap nito, kabilang na ang presidential son na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Naniniwala naman ang ilan pang kongresista na mapahuhupa ang galit ng publiko sa katiwalian kung mapauuwi na ng bansa si Congressman Ko. So itong panawagan para pauwiin si Congressman Saldico at itong panawagan para humarap siya, this is just at nararapat lamang as a public servant. Yung ganitong minimum na requirements sa tayo ay bumalik sa trabaho at humarap sa pananagutan. There's a lot of explaining to do. So kung magpakita siya at mag-express ng willingness na sasabihin niya ang alam niya. Pumatamay, wala pong kakwenta-kwenta ang mga gusto magpauwi. Si Dilima, mga tambay, at ang Makabayan Black. Alam naman, mga ano lang po lang yan. Mga sinasabing pakitang tao lang po yan. Wala naman po mangyayari sa investigasyon yan. Sila magpapaliwanag. Ang kailangan po ng taong bayan, aksyon. Hindi po magpaliwanag. Di ba? At kung pauwiin po ito para pagpaliwanagin, wala rin pong kwenta yan. Walang silbi. Ang kailangan po dyan, aksyon, panagutin, idemanda, at syempre po, ibalik ang mga ninakaw po nila. Hindi po ba? Tatakbo po ba yan? Kung yan po ay malinis po ang konsyensya niyan at wala po itinatagong baho yan, bigla po, tatakbo po ba yan? Pupunta po ba na Amerika yan? Mga kababayan, sa tingin nyo, pupunta na Amerika yan? Di po ba? Kung yung Vice President nga, 3 taon mahigit nilang binakbakan na ito daw ay corrupt, magnanakaw daw ang Vice President. Umalis ba ng bansa? Nagtago ba? Nagkasakit ba ang Vice President para pumunta na ibang bansa? Sige nga. Dahil walang tinatagong korupsyon ng Vice President. Hindi corrupt ang Vice President. Itong isang si Saldico, biglang nawala ng bansa, biglang nagkasakit. Ano ibig sabihin? May tinatago. May tinatago. Korupsyon. Di po ba? Kasi maiipit. At ito po, baka po ito isa sa pinatakbo umano. Hindi kaya sa buwatan. Baka ito mga tambay pinatakbo Mga bayan, hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. At hindi lang naman po si Saldico. Mga bayan, ang mga nasa likod po niyan. Mga bayan, marami pa po magkakasama yan. Di po ba? Lalo-lalo po si Tambaluslos na tinatawag. At nahandyan pa po sila
si David J.J. Suarez, mga kasama po sa mga grupo yan di ba? Si Edwin Guardiola, di ba? Si Manix Dalipe, yan po, si Aurelio Gonzalez Jr., di po ba? Yan yung mga grupo nila yan na gumagawa po talaga ng sinasabing lalo-lalo po sa BICAM. Sila po yan, di ba? At sila Stella Kimbo, yung panahon po nila Stella Kimbo, di po ba? Kasama rin po sila dyan, sila Grace po. Marami po yan. At isa pa mga kababayan, uuwi ba yan? Sige nga, sa tingin nyo uuwi ngayon yan? Nagkakaproblema na at nagkakaroon na po ngayon ng pag-aaklas ang taong bayan. Galit. Ang galit ng taong bayan ngayon, uuwi ba yan? Sige nga, sa tingin nyo, komento ko po, uuwi. Sa panahon ngayon, na ang taong bayan ay nagagalit na sa kanila dahil sa ginawa nilang pagnanakaw. Sige nga, trilyon, daan-daang bilyon ang pinag-uusapan. At nahayag na ang ginagawa nila dahil unang-una, kumanta na. Yung mga contractors, kumanta. Di po ba? Merong pamilya o itong mag-asawang Diskaya, kumanta. Kinanta siya. Bakit siya uwi? Kinanta na nga siya. Hindi po ba? Dawit. At mismo ang palasyo, dawit. Di po ba? Kinanta na rin ni Chavit Singson ang palasyo. Di po ba? Na malaki rin ang flood control budget na napunta sa Region 1. Saan po? Sa Ilocos Norte. Billion din po. At ang Diskaya rin ang nakakuha ng mga proyekto karamihan sa Ilocos Norte. Ayon kay Chavit. Sige nga, mag-uuwi ba yan? Kahit araw-arawin mo na pauwiin yan, uuwi ba sa panahon ngayon yan? Pati yung Pangulo, pinangalanan na merong flood control project, Diskaya pa rin ang gumawa. Di mo ba? Kaya nga dapat imbestigahan din ang Ilocos Norte. At isa pa, kailangan din imbestigahan kung maraming nakuhang flood control project ang Ilocos Norte, di hamak ang Leyte. Hindi po ba? Tacloban sa Leyte, di ba? Kay Tambaluslos, hindi pa po nasisilip yan. Gaano naman karami ang proyekto at gaano karaming pera ang pumasok sa distrito ni Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Sige nga, kung doon sa Ilocos, sa Region 1, sinasabi ni Chavit, mahigit 10 bilyon yung kanyang pinasabog doon na nahawakan sa panunungkulan ni BBM, nahawakan ng kanyang probinsya. At syempre, ang congressman doon ay isa sa anak ng presidente na si Sandro Marcos. Kailangan silipin at magpaliwanag sila kung anong klase proyekto at gaano karami at sinasabing matibay ba yan? Walang ghost project pa yan? Di po ba? Unti-unti na pong nahayag ang mga pinagagawa nila, insertion. Ang mga insertion sa budget. Di po ba? Pinagtsachap-chap nila kung kani-kanino nila pinamigay at pinamahagi sa mga kaalyado nila. Bilyon! Bilyon! Kaya nga kinawawa nila ang Mindanao dahil sa katarantaduhan nila. Itong mga hindot na ito. Di po ba? Naapi sa proyekto at sa budget ang budget ng Mindanao. Dahil sila lang po. Di po ba ang nag-chap-chap? Lalong-lalo sa BICAM Conference Committee Report. Hindi po ba mga kababayan? Tapos pauwiin mo yan? Hindi po ba? Buko na siya. Bistado na siya. At yung galit ng Pilipino, lalo-lalo ang galit ng taga Mindanao dahil inapi sa proyekto, inapi sa budget ng 3 taon mahigit ang Mindanao. Sige nga, yung malalaking proyekto, hindi nila pinondohan dahil nga po sila ang humawak ng pondo ng bansa. Karamihan ng napakalalaking numero ng pera ay sa kanila lang napunta. Umano. Kaya nga po malabo sa sabaw ng pusit umuwi ngayon yan. Di po ba? Dahil hindi po walang katiyakan sila ngayon
na itong galit ng Pilipino, nag-aaklas ng mga Pilipino, at talagang pupunta na yan sa EDSA at sa lahat, baka pati sa Malacanang, puntahan na sila ng galit ng Pilipino. Di po ba? Lalong-lalo na kung susuporta pa ang men in uniform, lalo silang delikado. Pagka ang men in uniform ay sumuporta sa taong bayan at hindi sa kanila, at ang men in uniform ay talagang nakita nila ang nangyayari sa bayan at nakikita nila ang ginawang korupsyon, systematic, mahigit 3 taong korupsyon. Aba, pagka ang men in uniform ay talagang nakita, gising na sila, dilat na dilat ang mata sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa, hindi lang flood control. Napakarami pang ginawang katarantaduhan, kawalang hiya na mahindot na ito. Hindi po ba? Hindi uuwi yan. Maglalayasan pa nga yan eh. Hindi po ba? Yang mga tao na yan, ready na yan. Anytime. Pwedeng umalis lahat yan. Lahat ng sangkot dyan. At magtatago yan. Lalo-lalo na po yung mga sangkot dyan. Lalo-lalo na yung mga pumirma ng impeachment ng Vice President. 200 plus yan, mga congressman yan. 200 plus. At halos lahat po sila may issue. Issue ng biglang pagyaman, biglang paglobo umano ng kanilang kayamanan. Hindi po ba? Dahil nakikita sa mga anak nila. Karamihan mga anak nila nag-expose kung gaano sila kayaman at gaano karami ang pera nila. Hindi po ba? Yung mga anak nila. Grabe. Kaya dito po mga tamay, nabubunyag na po. Pangulo, binanata na ni Chubby Chingson. Intayin po natin, mga ilang araw po, lalabas na rin po ang baho ng speaker, ng dating speaker. Di po ba? Na si Tambaluslos. Pasasabugin din po yan kung gaano karami at kalaki ang nahawakan pong pondo niyan ng mahigit 3 taon. Si Tambaluslos. Sige nga. Kaya yung sinasabing pauwiin, malabo sa sabaw ng pusit umuwi yan. Ha? Komento ko po, malabo pa sa sabaw ng pusit umuwi yan. Lalong-lalo po sa galit at talagang pag-aaklas ng taong bayan ngayon. Gigil na gigil sa kanila. Hindi po ba? Gigil na gigil. Dahil yung nangyari sa ating bansa, mga kababayan, sila po ay binabaha ng pera, samantalang ang Pilipino ay binabaha ng mabahong tubig, basura. Binabaha tayo ng tubig, sila binabaha ng mga pera. Nakita niyo po yung mga katarantaduhan ng mga hindot na yan. Sila pera bumabaha sa kanila, sa atin tubig na mabaho pa. Burak, basura. Kaya nga po napakawawalang hiya itong mga tao na ito. Talagang pinagnasahan at talagang sobrang sakim sa pera itong mga tao na ito. Umano. Di po ba? Kaya mga kababayan, yan po ang isang senaryo mangyayari diyan. Pag nagpatuloy ang pag-aaklas ng taong bayan at susuporta pa ang men in uniform, mawawala po yan. Hindi po yung sinasabi ni Speaker D. Kasi pati po itong mga D, merong issue rin po ito. Marami rin proyekto ito na dapat silipin. Pati itong bagong speaker. Hindi po ba? Hindi lang si Saldico, mga kababayan. Halos lahat po yan. Dahil marami rin proyekto po. Saan po? Sa Isabela. Itong bagong speaker. Kaya manganganib din po yan. Lalong-lalo po pag napalitan ng administrasyon. Lahat po sila masisilip. Mga kababayan. At kailangan po nila isuka yan hanggat maaari dahil pera po ng bayan yan. Lahat ng ninakaw nila ay kailangan nila isuka. Yang mahindot na yan dahil pera ng taong bayan yan. Hindi nila pera yan. Hindi po ba? Kaya yung sinasabi po ng speaker, na bago speaker na si Speaker D, pampapogi lang yan. Pampapogi. Para lang may masabi. Kaya nga sinasabi ng ating Vice President, ang mga ginagawa nila ay para lang makita at makita ng taong bayan na meron silang ginagawa. Pakitang tao lang. Ipinakikita lang nila na meron silang ginagawa pero walang aksyon. Nakita nyo? Puro investigasyon. Ayaw magpangalan. Kung yung mismong ulo ng House of Representatives, ayaw nilang pangalanan na doon nagmula ang ugat
ugat ng korupsyon, pera. Sila ang gumagawa ng budget at sila naglalagay sa mga proyekto kung gaano kalaki ibopondo, iba-budget sa mga distrito. Katulad ng Ilocos Norte, na nilagyan nila ng bilyong-bilyon pondo sa flood control, Ilocos Norte. Sige nga, sila. Kaya nga systematic yung sinasabi natin, systematic, parang pyramid. Yung ginawa nilang korupsyon na mahigit 3 taon sa ating bansa. Ito pong binagoong ang Pilipinas. Yan po ang history nila. History. History nung sa ama, issue ng korupsyon, ilgatin. Ngayon, gumagawa sila ng history. Ganon din. Pera pa rin, korupsyon pa rin. Hindi po ba? Kaya hindi po tayong magugulat, mga kabayan, na magiging baliktad po ang sitwasyon. Hindi po pagpapauwi ang magiging kalalabasan po niyan. Ano po ang kakalabasan niyan bandang huli? Dahil nag-aaklas ang taong bayan? Hindi po pagpapauwi. Paglayas po nila ang magiging issue dyan sa susunod na mga araw. Paglayas po, hindi pa uwi. Palayas. Hindi po ba? Ikaw ba naman? Saldi ko, uwi ka? Abay, baka pagbabatuhin ka. Pag nakita ka ng taong bayan, di po ba? Sa galit sa'yo. Dahil magkakasama kayo sa buwatan. Kaya nga yung tapang ng Tambaluslos, wala. Nakita nyo po bang nagsalita ngayon ng Tambaluslos sa issue ng flood control? Nananahimik. Kay galing-galing magsalita niyan. Puprotektahan ang pera ng taong bayan, lalo-lalo po pag budgeting. Ngayon po ba nagsasalita yan? Nagsasalita po ba si Tambaluslos sa issue ng flood control? Sige nga. Ipinagtatanggol niya ba ang Kamara na wala silang ginawang masama at ang budget ng taong bayan ay inalagay sa tama at hindi na korap? Ang ginawa nilang 2025 national budget at ng 2024 national budget at ang 2023 national budget, ipinagtatanggol po ba ni Tambaluslos na malinis ang ginawa nila sa House of Representatives at ng Senado? Nagsasalita po ba? Di po ba tahimik? Nananahimik? Pero nung panahon po ng confidential fund na 125 million ni Vice President, lahat po sila'y maiingay. Napakaingay po nila lahat sa issue. Pero ngayon, nakita nyo po ba nagsasalita ang mga congressman ngayon? Kahit po sila Chua, sila Abante. Di ba ng Maynila? Sila Gutierrez. Di ba? At marami pa yung nasaan na po yung mga young guns o tinatawag na young goons. Nasaan po? Nasaan na po yung mga tuwadcom na napakahusay magsasalita? Nasaan na po? Binabanatan po ba nila mga kapwa sarili nila at kapwa nila, congressman? Sa maanumalyang flood control, lahat po sila ay nananahimik. Nakatutok lang po sila saan? Saan? Sa mga contractors. Ganyan po kawawalang hiya ang mga tao na yan. Iniiwas nilang pilit at itinatago ang ulo nila, pero sila po talaga ang tunay na mga magnanakaw ng ating bansa umano. Yang mga hindot na yan. May araw din naman yung mga yan. Yung sinasabi ng ating dating Pangulong Duterte, may araw din silang lahat. Ang araw nila ay lilipas. Lilipas at lilipas ang araw nila at ang kanilang kawalang hiyaan, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang komento po natin kay bagong speaker, kay Boji D, na wala pong kakwenta-kwenta at yan po ay isa pong pampapogi lamang, mga kababayan. Pauwiin mo para lang magpaliwanag. Ang gusto ng taong bayan kung pauwi niyan, kasuhan na. Hindi po ba? Kaya lang, yung sinasabi nga natin, hindi siya uuwi. Mahirap umuwi sa sitwasyon ngayon. Nakaalis ka na nga eh. Nakaiwas ka na nga sa galit ng taong bayan. Wala ka na sa Pilipinas. Samantalang doon, hindi ka lang kakasuhan. Baka magkaroon ka pa ng problema, hindi lang kaso. Baka manganib ka pa sa taong bayan. Baka isang damukal na bato. Baka ang galit ng taong bayan, lalo-lalo pag nakita ka. Lalo-lalo pag papunta ka ng Kongreso
at nakita ang sasakyan mo, baka hindi lang itlog ang iba to sa'yo ron. Hindi po ba? Baka hindi lang dumi ang iba to sa'yo ron. Samantalang nasa Amerika ka, sarap ng buhay mo. Nasa Amerika ka na, uuwi ka pa. Kung si Andy Bautista nga, nung makarating ng Amerika, hindi na umuwi. Hindi mo ba? Si Saldi ko pa, na isang damo ka lang pera. Billion, trillion yata na ipon. Mga kabayan, uuwi ka pa ba? Hindi ba? Nagkakaproblema na, sabit-sabit na. Pati ang first family ay may issue na rin ng flood control sa Ilocos Norte. Ngayon ka pa ba uuwi? Logic lang po yan. Kung uuwi naman po si Saldico, napakatapang. Pag umuwi. Di ba? Mas matapang siya kay Andy Bautista pag umuwi si Saldico. Hindi po ba, mga kabayan? Ngayon po, mga tambay, yan po ang ating komento. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambay, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At syempre po, maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At yung panalangin at dasal po natin sa pamilya Duterte, sa ating Vice President, pagsamasamahin po natin ang ating dasal sa dating Pangulong Duterte na sila po'y maingatan at mailayo po sa kapahamakan at makabalik pa po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At ganun din po, mga kabayan, tayo po'y mag-ingat at magdasal din po na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Tiis-tiis lang po, mga tambay. Konting tiis na lang po at makakabangon pa po ang ating bansa, mga kababayan. Tiis-tiis lang po. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.